Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Tila karma is real nga talaga dahil isinugod na nga itong si Saldico na ito sa hospital sa Amerika. Dito nga natin mapapansin na malapit na nga itong matigo. Ayon nga sa maraming netizen, ngayon ang kabayaran niya sa kanyang pagnanakaw ng kaban ng bayan na prinoprotektahan ni Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin ng nabuking nga sila na talagang iimbestigahan na ay talagang agad ngang tumakas itong si Saldico na ito sa ibang bansa para magpatago. Ngunit kalaunan ay isinugod nga ito sa hospital dahil sa kanyang critical na kalagayan. Ngayon nga ay malapit ng mamaalam itong si Saldi na ito na talagang karma, ika nga. Dito nga natin mapapansin na kahit gaano nga kayaman at marami kang pera, kung tinamaan ka ng karma ay hindi ka na talaga makakawala dahil nga ngayon ay pinagbabayaran na nila ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan at isusunod na si Kuting ng Norte. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hi! Hello! Magandang araw. Birthday is over. Ayan. So, nung araw na ito, September 22, in 1996, ako naman ay nagsilang ng isang bonggang-bonggang sanggol. Ay, nako. Kumusta kayo lahat, mga palangga? It's just a beautiful day today. Siyempre, it's always beautiful between you and me. Ano na mga atche? Hi, Raimi. How are you, my darling? At Kemi, ayan, si Raimi, ayaw talagang magpakabog yan eh. Talagang nauna pang pumayat sa akin, right? Kaloy? How are you, Kaloy? At si Ma'am Parvina nandito. Si Jerome de la Cruz. Okay, anong pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, di ba, hindi niyo ako niregaluhan ng lechon buhaya. Eh, di patuloy na naman ang ngangabels ko. Bakit hindi natumba ang mga bangag, mga kababayan? Ikaw, Rene, tawa-tawa ka dyan, ha? May utang ka sa akin. Utang mo sa akin, ha? Yung Japan natin. Alright, anyway. Just kidding. Ako may utang sa kanya. Utang ng mga alindog. Okay? Ngayon, Hi, Cindy, watching from Tokyo. Oh, di ba? Hi, guys! My name is Maharlika. I would like to introduce to you myself. My name is Maharlika. Damn, dude. Parang, ito kasi itong mga team alindog ko, may mga sinesend sa akin, di ba? Kailan ko ba introduce ang sarili ko sa inyo? Hi guys, hindi nakakilala sa akin. Ako nga pala si Maharlika from Los Angeles. Okay. Okay, mga kababayan. Dahil hindi nyo ako niregaluhan ng lechon buhaya, tuloy-tuloy ang ating mga eksena. But, bago tayo, magdadadakdak, it's so sad. Okay? Napakalungkot dahil may nagbuwis ng buhay. Okay? Na hindi natin alam, isang bata, isang tao, dalawang tao, tatlong tao, kasi maaari na hindi inulat sa atin. By the way, kasakalukuyan ngayon, may hearing, yung mga buhaya dun sa Senate. We'll talk about that later. Kasi supposedly itong vlog na ito, dapat kagabi ito. But since ni-rescue yung alindog ko, sabi ko, what the heck? It's my freaking birthday, dude. I have to rest. Maharlika like a virgin, sabi ni Louis Red. Okay, here we go. Uy, si D. Joanna from Calibo, Aklan. Thank you pala, guys. Imagine nyo, nakakarating ang aking alindog sa buong mundo. Sa Calibo, Aklan. Ako, may kamag-anak ako dyan, ha? Okay, sad kasi may nagbuwis ng buhay. Okay? Hindi talaga tayo magwawagi. Unang-una nagbayad si Bangag Sili Satanas ng mga ralista, ng mga artista. Nagbayad sila para lituhin, para gaguhin ang inyong laban. Hindi tayo magwawagi hanggat hindi buo ang ating hanay, ika nga. Right? Yes, okay.
Yeah, Maisog Vancouver, you're here. Luis Frederick, thank you. Ayan. May hearing ngayon, but I'll talk about that hearing later. Gusto ko lang muna bigyan diin itong layunin natin sa mga bangag. Imagine niyo, according to them, yung kanilang mga press releases, na nasa safe place daw si Bangag, pinapanood lang niya. Alam mo, pinapanood lang niya kung ano nangyayari. Alam mo, ang matinong presidente, mga kababayan, alam mo yon? Alright. Yung matinong presidente, mga palangga, nakita mo na nagkakainitan na. Okay? Whether ang may mali yung rallyista, ang may mali yung mga police, kasi pareho lang actually may mali, you know? Dapat bilang isang leader, which is hindi naman leader, si Bangag, ay, iaampatin mo na yung kaguluhan. Right? Pero definitely, yung rally na yon ay intended para talaga guluhin. Guluhin ang mga peaceful rallies. Yung mga katulad natin na may pinaglalaban. Kasi dapat malinaw yung message natin sa taong bayan. Okay? Like yung mga dilawan, yung mga artista, malinaw ang message nila, napakalinaw. Protektahan si Bangag Jr., si Liza Tanas for their vested interest. They're not makabayan, they're makasarili. Ang messaging nila sa mga kabataan ay magputi tayo lahat kasi eto yung ating layunin na manawagan tayo na panagutin ang mga kurap, pero we are destined not to name names. Not to name names, the Bangag, the Liza Tanas, the Tambaluslos. Di ba? Kung mayroon ba nakakalusot doon, yung talagang siguro totoong may makabayan. Di ba? Hindi makasarili. Ngayon, ano yung messaging natin? Dapat malinaw. Ano yung agenda natin? To what? Para pababain, para dapain, ilubog sa kumunoy itong si Bangag Jr. Ano ba pinaglalaban natin? When you say, ano pinaglalaban natin? Corruption, flood control project, di ba? Hi, Jade. Visual Studio. Happy birthday, Mr. Maharlika. I watched for the Senate hearing. Si Romulola, napakasinungaling. Senator Marco, question them. I'll talk about that later palangga. Let's talk about this muna. Okay? Kung ano yung agenda natin. Nala ba kayo? Kala ko nawala kayo. Okay? Kung ano yung agenda natin, kung bakit may nagre-rally, kung bakit ano yung pinaglalaban na nandoon, di ba? Number one, you fight against corrupt people. Corruption. Para mabigyan ng justice ang taong bayan. Not si Maharlika. Hindi pwedeng nakikipaglaban ka lang sa sarili mo. Hindi ako nakikipaglaban sa sarili ko para what? Para ako ay happy dahil mababagsak na yung mga Bangag for my best interest. No. In the first place, I started fighting for you, for the people. Yun ang agenda natin dapat para sa mamamayang Pilipino, para sa ating lahat. Baka bibigyan kayo ng hustisya dahil ninakawan kayo ni Liza, di ba? Ninakawan kayo ni Bangag, ninakawan kayo ng Marcos, Araneta, Romualdez ko at lahat ng mga jutang gininang mga kongresista, lahat na ng kasabwat nila, lahat ng mga inappoint ni Bangag. Yan yung agenda natin. That's good agenda. Okay? Hindi ka pwedeng pupunta sa isang rally dahil gusto mo magbida-bidahan, dahil aspiring journalist ka or aspiring vlogger ka, na dapat ikaw yung bida. You're not gonna win, darling. Hindi ka magwawagi sa kahit anong kaputahang laban. Kung ang isipin mo lang, ikaw ang sisikat, ikaw ang bida, makipagsuntukan ka, kunwari, dadadada ka ganyan. Di ba? Kasi kung ako ang nandiyan dyan, nakita nyo naman siguro kung paano ko harapin si Trillanes dito. Nilusog ko teritoryo nila. But I was there not to fist fight. I was there to air my grievances, my voice, my fight. Not to ganun-ganon. Oo, matapang ako kung sa tapang. Gusto mo maggurguran tayo, magsaksakan, whatever, I can do that. But, yaan ay kapag hinihingi ng pagkakataon. Kumbaga, na-corner ka na you have to defend yourself. But not, pupunta ka sa kalsada dahil gusto mo magpasikat. Oh, okay. Ako nga pala yung vlogger. Ako nga, guys, sa hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Maharlika, funded by Amy Marcos, funded by Bangag, funded by ganito, funded by ganyan. You know, ibibida mo yung sarili. That's bullshit. You know, hindi ka magwawagi dyan kasi ang agenda mo dapat, labanan ng korupsyon,
magbigyan ng hustisya ang taong bayan, magbago yung sistema ng bayan. How can we change the Philippines, change the mindset of our kababayan kung ang mindset ng naglider-lideran dyan sa rally ay may vested interest, ay makasarili para tumaas yung views ko. Hello? I traveled from somewhere down the road. Diba? I traveled from here, from there, so you have to give me money, dude. May mga ganon. Nahirap ako dito. Nagugutom kami. Ganito, ganyan, ganon. Umalis ako sa trabaho. Ganyan. Binuwis ko ang aking chuchu, putang ina. Sino nagutos sa'yo para makipaglaban ka? Hindi naman ka inutusan na iwanan mo, pamilya mo, trabaho mo, o kung sinong kaputahan just to fight. When you fight, it's coming from here. Huwag nyo iblagay sa amin na palakpak, putang ina kasi umalis ka ng trabaho or what. Kaputahan yan. We're not gonna win, darling. With these bangags, the fact na ang pera ng bayan ay nasa kanila, hindi tayo mananalo sa labang ito. Hindi pwedeng me, I, you, I, me. O, di ba? I, me, bangag. Hindi tayo magwawagi dyan, mga kababayan. Dapat malinaw ano pinaglalaban mo. Ano pinaglalaban natin? Kailangan maintindihan ng ating, hindi ka pwede, let's hold the line, bullshit. We cannot hold the line if you don't have pure intention, pure fight for the country, pure fight for the Filipino people. Hindi tayo magwawagi dyan sa mga bagag. Sabi ko, dapat nahawak nila yung pera. Nagbayad sila ng mga artista. Nagbayad sila ng mga realista. Sinabi yan ni Chavit Singson. Tapos ngayon, di ba, I believe mukhang gusto siya kasuhan ng sedition for that, dahil naghikayat daw siya ng mga kabataan. Pero paano makakasuhan si Chavit Singson? Sinabi ba ni Chavit Singson na, mga bata, pumunta kayo at ganito, ganyan, magwala kayo? Wala sa sinabing ganyan. Ang sinabi niya, peaceful. Pwede, talagang dapat peaceful tayo. Alam nyo, ito mga hitad, nung hinarap ko ang mga payat na mga ni Trillanes, na mga tawag diyan, yung mga nag-gang up sa akin. Remember that? Nag-millions and millions of viewers yan. Alam niyo yan. Most of you na tuwa doon sa ginawa ko, I was there. Kung ako'y barbaric lang, na gusto ko mapagkitang gilas, pwede na ako magpanggap na, syempre ginang up nila ako, pwede akong umarte na aping-api ako doon. Hindi yan ang intensyon ng isang tunay na nakikipaglaban. I tried my best. Sabi ko lang sa kanila, huwag niyo akong hawakan. Don't ever touch me or else makatikim kayo ng kinumo ko. Kasi alam ko, yung mga taong nag-gang up sa akin during that time, that was 2018, sila ay talagang wala lang magawa o bayad sila nitong talaga. Or they're trying to intimidate me. But, darling, nagkamali sila. Hindi ako pwede ma-intimidate. So, sinubukan kong, na maging payapa, na kahit pwede ko na silang gagano na yun, di ba? Wala akong laban doon, mga lalaki yun. Kinuyog na ako, di ba? But anyway, ano yung message na gusto kong sabihin sa inyo? Di ba? Kaya nga si Trillanes, at the end of the day, yung mga kasamahan ko doon, sige, magkamay-kamay. Nagkamay-kamay kami. Di ba? Sport lang. Dahil kinamayan ko si Trillanes, dilapitan ko siya harap-harapan eh. Sabi ko sa kanya, Senator Trillanes, sabi ko sa kanya, bakit ka kasi umiikot pa para sirain ang bayan natin at sirain ng Pangulong Duterte? Sabi ko, alam mo kung para sa bayan ka, tanda ko sinabi ko sa kanya, alam mo kung para ka sa bayan, I will support you. Sabi pa nga niya, punta po kayo, bisitahin niyo po ako sa Senate. Ganun pa si Trillanes. We were fine during that time. At, hindi nagkaroon ng suntukan, ng sapakan, ng patayan. Kasi hindi ganyan. Kung gusto natin manalo sa laban, hindi talaga patayan ng solusyon. Mapapababa natin si Bangag kung tayo ay nagkakaisa. Diba? Kaso lang, ang malinaw sa atin, hindi ako kasali dyan doon sa rally dyan sa Pilipinas, ay may mga bida-bidahan. Okay? Bida-bidahan kasi ang iba sa kanila binayaran to do that task. Diba? Magpanggap na kunwari Duterte, i-guide nila yung tao sa maling landas. Okay? So ngayon, itong mga tao, mga kabataan, yung iba doon talagang may mga nahuli pa na may mga NPA thingy, yung mga thingy, social. Yung mga NPA paraphernalias. Ano yung point nyo dito, mga kababayan? What is your point about it? Lalaban tayo lahat para sa katotohanan. Yes, palangga. Dapat kasi nagkakaisa yung group.
Okay? Let's talk about nagkakaisa lahat ng organization. If you are fighting for your country, dapat tayo nagkakaisa. Totoo yun, dapat iwasan natin ang away at kompetisyon. Ay, yung mga putang ina, nakikipag-kompetisyon sa akin. Hindi naman ako nakikipag-kompetisyon sa kanila. Inyo na yung rally nyo. You know what? Emma, how can we win? You talk about me. Ako ba makikinabang? Putang ina nyo, hindi kayo mananalo. Paano kayo mananalo dyan na imbis na we're Duterte, so fine, magkakaiba tayo. We have differences. You talk about me, darling. We're not gonna win. You are not gonna win sa Pilipinas. If you talk about Maharlika, na si Maharlika, si Team Alindo, ganon-ganon. Ano, nahimik na ako, bongga-bongga ng emote ko sa barko. Diba? Nag-birthday moment ako. Did you talk about me? What the hell, kahel? Tuwang-tuwa ngayon si Lisa Tanas. Tuwang-tuwa siya kasi hindi nagkakaisa ang mga sambayan ng Pilipino. Kasi, the reason why hindi talaga tayo magwawagi dahil sa inggit. Kompetisyon. Kompetisyon sila sa kanilang mga solicitation, kompetisyon kung sino ang bida, kung sino ang nakadikit kay ganito, nakadikit kay kanyan. Ako, I don't care. At kilala niyo ako ever since when I started fighting 2015. I'm not the type of person, chummy-chummy, with all of these politicians. Bonus na lang yun kapag nakita ko sila. Or nag-picture-picture. Pero yung ididiin ko pa, no, kaya lang may picture kami ganito kasi ganito, nag-lead kami sa EDSA, sa liwasan or sa ganito. Putang ina. Hindi tayo magwawagi kapag ganyan, mga kababayan. Yun ang naging problema natin. Maliban sa binayaran ng Bangag Administration, ang mga ralista, mismo si Chavit Singson, bakit ako hindi maniniwala kay Chavit Singson? Veterano na yan eh. Diba? Veterano na siya sa kanyang what? Sa larangan ng politika at alam niya na yung in and out na yan. So yun ang nakikita natin, mga kababayan. Alam mo, hindi naiintindihan ng mga pumunta kasi iba doon talaga mga bayad at hindi nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino kasi nagbida-bidahan ang mga putang ina. Okay. Katulad na lang sa Dahig. Congratulations, Spokes Harry Roque. Congratulations, Jessica. Ben, June ng UK. Who's that? Queen ng Paris. Ma'am Elizabeth Peninjor, lahat kayo. I hope maalala ko kayong lahat. Si, well, ang dami pa. Okay? At ang dami pang iba. Alright. Ngayon, okay? Si Maring ng Dahig. O, bilang ko na. Lahat kayo, I hope, lahat kayo, congratulations dahil ang ganda ng inyong pagkakaisa dyan. Okay? Hindi, paano tayo, tignan mo, yung kay PRRD lang, hindi tayo magwawagi hanggat walang pagkakaisa. At medyo mahirap ang laban sa ngayon, but siyempre I'm not hopeless, no? Na hindi tayo magwawagi sa labang ito. Sabi ni Angelina Torres, yung rally na organic, hiwa-hiwalay dapat. Ikaso nga, sinabotahe nga tayo mga palangga. Parang walang effect yung rally, kawawa naman mga bangag ang kakapal ng mukha, tuloy pa rin ang kurakot ng mga bangag. True yun. Kasi walang pagkakaisa ang supporters ni PRRD. Their target is to destroy Maharlika. Ako ba ang nagnakaw? Ako ba ang mga ilan-ilan lang naman siya. Look at The Hague. That's the best example. Binayaran pa yan. Pumunta pa doon si Giselle Sanchez. Siyempre, artista yan, talent yan, may bayad yan. Diba? Nag-business class pa yung iba sa kanila or whatever. Nilangaw ang kanilang event. Congratulations. Woo! Congrats! Anong punto de vista dito? Nung March, birthday ni PRRD, the last time I was there, diba? I am grateful sa lahat ng tao na dumalo kasi doon nagkakaisa pa lang. Wala pa yung nagbibidabidahan, wala pa yung alpot, wala pa yung mga bigaon, wala pa yung mga solicitation drama nila. It was successful event, mga darling. So ngayon, ayaw nila, alam mo nyo ba, pinagkasundo yan. Spokes Harry Roque wanted to
to unite, pag-isahin ang event. Kasi we have to honor the people, the Filipino people, OFW, migrants, immigrant, okay, from UK, Switzerland, Germany, Paris, lahat yon, di ba? Kasi andyan na sila ever since na nagsusuporta not only kay Pangulong Duterte, pero nagsusuporta dito sa ating bayan. Ang ginawa ng mga puki ng ina, sinira yung mga lolo't lola na natin, ng mga supporters, and that's true. Imbis na mag-unite tayo, tignan nyo, nag-organize ang Harry Roque. Spokes, galing. Anong ginawa? Ang mga taga-UK nag-spend ng money, ng bus, nag-contribute sila. In-issue pa yun ng mga putang ina. In-issue pa na nag-contribute. Alam ka naman maglakad. Ang mga taga-UK, taga-Switzerland, mula sa Switzerland, papuntang The Hague. Para hindi sila gumastos ng pera, in-issue pa yun. But congratulations kasi ipinakita nyo ang suporta sa bayan, ang suporta kay Pangulong Duterte. Ayan ang ginawa ng mga alpot, nag-hire pa ng artista. Nilangaw kayo. Akala ka nyo, diba? Dinumog ba kayo ng tao? Nagbigay pa ng giveaway, nagbenta pa sila ng mga kaputahan doon. Yan yung punto ko. Walang pagkakaisa because they're there. Ang bida-bidahan sana para ipamukha kay Maharlika. Wala ka dito. Kami yung bida. Ito, dinagya kami ng tao. Kumusta naman kayo? Thank you, Yumi, for the best video compilation. Yumi Santiago, you are the best, darling. Team Alindog, you are the best. Thank you. Hindi tayo magwawagi, mga kababayan. Kapag ganyan, ang ating, kasi nga, we have to set aside our kajotahan. Hindi tayo pwede magkakasundo-sundo na dapat mahalin nyo si Maharlika o mahalin nyo si kung sino man yan. Hindi po pwede yun. Pero we can unite as one. Dahil pareho tayo ng cause. Dahil mapatumba natin si Lisa Tanas, si Bangag. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung kurakot nila, di ba? Yaan, kaya hindi tayo magwawagi, the fact nilupak na binayaran pa nila ang mga rallyista, right? Palangga May Perez. Okay? Hi, Lichen Team Alindog. Watson Watskin, thank you. Ayan, mga palangga ko. Dapat nag-concentrate na lang sa EDSA. Yun na nga, palangga. Dapat kasi, ang pag-lead ng isang organization. So we have to accept the fact na dapat talaga may nagli-lead din sa atin sa maayos na leadership. 'Di ba? Maayos na. Ano ba? Sabi ko nga dapat ipailiwanag ano bang intention natin sa labang ito. 'Di ba? Bound na yung mga organisasyon, grupo-grupo, ganyan. Jutang din na. Itong mga palangga ko, Team Alindog, na-relay lang sa akin. Ito kailangan ng ganito, gano'n. Di nag-reach out. Actually, I tried to reach out to help. Pero napasama pa ako. Putangay na. Ikaw na gusto tumulong, napasama ka pa. Why not gonna win? Diba? Hindi tayo mananalo sa bangag kasi sila coordinated, well-oiled infrastructure, sabi nga ni Hitad Lene Robredo. May pera sila dahil nasa kanila yung pera ng bayan. May mga gun sila, may mga rebuilding in PA pinakawalan doon. Although kawawa yung mga bata. Kasi kung ako ang nando doon, hindi ako makikipagsapakan doon. Unang-una, wala kang laban sa mga pulis. May baril sila, may armas sila, makikisig sila, di ba? May mga ganun sila. Ba't ka makikipaglaban sa ganun? You have to convince them, talk to them, explain sa kanila kung ano yung cost natin, sir. Gamitin ko yung alindog ko. Hindi tayo magsasakitan, pabayaan nyo lang kami. Kasi pag dumami na ng dumami, dadagsa na tayo doon, di ba, magtutula ka ng konti. May pressure talagang ganun. Pero kung ang leader, sasabi mo sa mga polis, sir, alam ko, kukonsensyahin mo. Sir, alam ko, ginagawa mo lang to kasi trabaho nyo to dahil takot din kayo na mawalan kayo ng trabaho once hindi kayo sumunod sa mga Marcos Jr. na ito, mga bagag kay Lisa Tanas. But, sir, hayaan nyo lang kami at dito sa hanay natin, kung ako'y Team Alindog, Team Maisog, whatever, ako yung kukumpas. Okay? Kausapin natin, mga kababayan, kulang pa kayo sa gadget, dapat dala nyo yung megaphone niyo. Di ba? May leader dapat na nakikita. Huwag po tayong magsasakitan. Kausapin natin ng maayos ang ating mga kababayang pulis, ganito, ganyan, kasi once na dumaloy na ang tao, bumahana with pure intention
para sa hustisya, laban sa korupsyon, laban kay Bangag, we will win. Pero kung pupunta ka dyan sa rally na yan, at sasabihin mo na, iniwanan ko yung trabaho ko, kaya tangina ninyo, magpadala kayo sa akin. Magpadala kayo ng panghotel, ng pamasahe, mag-ano tayo. Darling, hindi tayo magwawag kasi ibig sabihin yan, you are not there para sa bayan mo. You are there para magbidabidahan, para magpakitang gilas na ikaw ay may boses, sumisigaw. Putang ina. Hindi natin kailangan yan. I've been this fight for 10 years. Yeah. Oh my God. You have to congratulate me. At to bati-bati me. Kasi I started September, kung di ako nagkakamali, ang Maharlika na tinanggal ng Facebook dahil sa kautusan ng mga Bangag. 10 years na dapat yung ating Maharlika na almost 1 million, maybe may 1 million followers yun, di ba, na niligwak nila. You know, hindi ka dapat magbidabidahan kasi nung naglaban ko naman kayo sa Balikbayan Box, hindi naman ako nagbidabidahan. Wala nga akong Facebook page. Personal ko lang yon. Hindi ako nakipag-connect sa kanino mga politiko. Personal ko lang yun. At I did not intend to vlog. Alam niyo na ang kwento niya. Bullshit na bullshit nga ako dahil text kayo ng text. Ano ba yan? Maharli ka, mag-comment ka. Sabi ko, mga palanggang ito. Diyos ko, talagang pressure ang beauty ko. Because my fight, first day pa lang, malinaw. To end the corruption, to end the kaputahan, to end the bangag, to end the lahat ng mga magnanakaw. Hindi ako nag-vlog para magpa-cute sa inyo dahil cute na ako. Di ba? Cute ka na, papakute ka pa. Hindi sobra-sobra na yon. Hindi naman maganda lahat, sobra-sobra na palangga. Ngayon, walang pagkakaisa. Disorganized. Pero ang mga bayaran, di ba? Ang sabi may 5,000, 7,000, 10,000, di ba? Ang mga artista, hindi natin alam kung magkano natanggap nila. Milyones o protektado sila ng kanilang company, katulad di Vice Caballo. Di ba? Na pinoprotektahan niya yung ini-endorse niyang what do you call that? Game, yung mga sugal-sugal sa online. Di ba? Meron silang vested interest. If you want to win, kahit galit kayo kay Maharlika, dahil syempre, ang bunganga ko talaga, nakakagalit talaga, lalo kapag tinamaan ka. Ignore me. I-ignore niyo ako. Hindi ko kailangan, hindi naman kailangan akong pangalanan or something. Just ignore me. Focus on your fight. Hindi ako ang kailangan yung itumba dahil hindi nyo matutumba ang kalindog ko. Sinubukan na nilang lahat tumbahin ako. Si Lisa Tanas nga, si Marcos Jr. nga, gusto ko itumba. Gusto pa akong patayin ng mga putang inang yan. May assassin, di ako matumba-tumba. Kayo pa. Ang patumbahin nyo yung mga kalaban, hindi ako. Dahil hindi ako kalaban ng bayan. Yun, mga kababayan. So, okay. Ngayon, Ateliano Culapo. Do you like my new glasses? This is my gift for my birthday. Thank you, Palangga. You are the best. Okay? Alright. Pagkakaisa, sabi ni Janet Roche, hindi watak-watak, mas malakas ang hatak. Correct. Sa lahat ng bagay, kahit sa pamilya, 5 kayong magkakapatid, yung isa kiwali, yung isa addictus, yung isa ganito, ganyan, yung isa lang ang matino, di ba, na tumutulong sa pamilya. Yung 4, hinihila kayo pababa. Hindi aasenso ang pamilya o hindi magkakaroon ng harmonious relationship. Kung 5 kayong magkakapatid, ang isa lang, ang ate lang, ang trabaho ng trabaho, itong mga 4 na to, linta. You're not gonna win. Hindi kayo magiging mabuting, hindi magiging full blast or magbo-blossom ang inyong family kung tayo ay hati-hati. Dapat iisa lang. So, kahit na sa isang organisasyon, sa isang ganitong cause, isang laban, kailangan natin pagkakaisa talaga. Hindi po pwedeng may personal kayo dahil sa tingin ninyo, may meron pa ka nag-send sa akin, what the hell? You talk about me? Si Maharlika pangit yan. Really? Si Maharlika pangit. Naku, hindi ko gusto si Maharlika pangit yan. Puta ka na, you talk about EDSA, you talk about fight against the bangag, then you talk about me, pangit. Okay, kung ito ang definition ng pangit, pangit ako.